Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Kalil TV. Ating pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang One Night Stand with a Young Man Billionaire. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng aking video, paki-click po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kalil TV. Ang tanging ingay sa kwarto ni Isabela. 5 oras na ang nakakalipas simula nung pinayagan akong makita siya. Hinawakan ko ang kamay niya at tiningnan siya. Parang napaka-fragile niya, napakaliit. Lahat ng ito ay dahil hindi ko siya kayang alagaan. Dahil sinabi ko sa kanya na pwede siyang sumama sa akin sa opisina. Dahil nakipaghiwalay ako kay Bianca. Hindi kasi ako makaalis sa mafia. Kasi ako, dahil nabuntis ko siya, nandito siya dahil sa akin. Ang pagdadala kay Isabela sa buhay ko ay isang malaking pagkakamali. Isang pagkakamali na hindi ko pinagsisisihan. Napatingin ako sa mukha niya at naalala ko yung araw na dumating siya para sa interview at nabangga niya ako. She looked so fierce at kahit na sinubukan siyang i-degrade ni Martha sa interview ay pinanindigan niya ang sarili. She looked so fragile but fierce at the same time. Naintriga ako. Nilagay ko ang palad ko sa bukol niya. Isang bagay na matagal ko nang gustong gawin simula nang matuklasan kong manganganak siya ng baby ko. I'm a sucker for kids, at ako ay palaging gusto ng isa. Gusto ng mommy ko na umalis ang daddy ko sa mafia pero ayaw talaga ng daddy ko. Ito ay humantong sa mga pagtatalo at away araw-araw. Simula nang tumingala si Mateo sa daddy ko palagi niyang pinipili ang side niya habang ako ay nasa mommy ko. Kinugugol ko ang aking mga araw kasama siya at ang aking nakababatang kapatid na babae, si Sofia. Nasangkot sila sa isang car crash matapos magbanta ang aking ina na sasabihin sa mga pulis ngunit alam kong binalak ang crash. Partikular kay daddy at sa kanyang mga tauhan. Dahil sa depresyon, gumugol ako ng mga araw kasama ang mga bata sa edad ni Sofia hanggang sa minahal ko sila. Napansin kong nakapatong pa rin ang palad ko sa tummy ni Isabela, at bago ko bawiin, naramdaman kong may tumama dito. Napababa ako sa gulat at naramdaman ko ulit iyon. Sumipa ang bata. Isang matinding pakiramdam ang dumapo sa aking dibdib. Sumipa ang bata. Tumingin ako kay Isabela na nagdadasal na magising siya. Palagi niyang hiling na maramdaman ang pagsipa ng sanggol. May naramdaman akong nabasa sa pisngi ko at nung pinunasan ko, pansin kong tumutulo ito ng luha. Umiyak lang ba ako? Dapat magising ka na talaga, Isabela. Kakakik lang ng baby natin. Alam ko kung gaano mo gustong maramdaman ito. Patuloy kong pinagmamasdan ang kanyang tiyan na nagtataka. Napakalakas ng baby natin. Napatingin ako sa bandage na nakapulupot sa ulo ni Isabela, at may picture na tinutulak ni Bianca si Isabela sa ulo ko. Sobrang na-stress ako kay Isabela at kalusugan ng aming sanggol kaya nakalimutan ko si Bianca, babayaran niya ito. Ang pagtingin kay Isabela ay lalong nadagdagan ang guilt sa loob ko. You bastard! Isang boses ang dumating bago ako napaatras at isang kamao ang bumangga sa aking panga. Masakit yun. Agad kong itinupi ang kamao ko para lumaban bago ko makilala ang taong nakatama sa akin ay isang galit na Harry. Galit na galit si Harry. Sa tuwing nasa tabi mo si Bella ay napupunta siya sa mapahamak na ospital na ito. Itinaas niya ulit ang kamao niya pero hinarangan ko iyon. Huwag kang maglakas loob, sumisit-sit ako. Masyadong galit si Harry para takutin pero lumayo sa akin. Sa tingin ko sapat na ang ginawa mo pero kailangan mong umalis. Hindi ko kayang makita ang matalik kong kaibigan dito ng maraming beses dahil sayo.
Kalmado ang boses ni Harry pero alam kong malayo ito. Lumipat siya sa gilid ni Isabela at kinuha ang kanyang kamay. Alam kong nagsasabi siya ng totoo. Dapat malayo ako sa kanya at sa bata. Dapat naramdaman ni Isabela ang pagsipa ng baby niya. Inalis ko ang pakiramdam sa kanya. Isang batang babae na hindi ko pa nakikita noon na may matingkad na buhok ang nakatayo sa tabi ni Harry at hinihimas ang kanyang likod ng marahan. Hindi ko man lang napansin na nandito na pala siya. Hinalikan niya ang pisngi niya and I assume na girlfriend ito ni Harry. Alam kong mas ligtas si Isabela sa kanilang mga bisig. Dapat kong palayain siya at ang bata. Siguro sa ganitong paraan mapoprotektahan ko sila. Akala ko ang pagdadala kay Isabela sa cottage ay mapoprotektahan siya. Ginawa ko lahat. Nag-hire ng mga bodyguard, tiniyak na magpalit ng sasakyan bago pumunta sa cottage at siniguro pa nga na wala kaming malapit na kapitbahay na magdudulot ng gulo, ngunit kung kanino siya nangangailangan ng proteksyon ay ako. Napakatanga ko. Kailangan kong magtungo sa isang lugar. Maaari ko bang makausap si Isabela saglit? Parehong napalingon sa akin si Harry at ang kanyang kasintahan. Sinamaan ako ng tingin ni Harry pero ang babae ay nakatingin sa akin na hindi mabasa ang ekspresyon. Wala akong pakialam kung ano man ang isipin nila kaya pumunta na ako kay Isabela. Si Harry ay mukhang nagkakasalungatan ngunit hinilo siya patungo sa pintuan. Hinintay kong magsara ang pinto bago tumingin sa ina ng baby ko. Ako ay humihingi ng paumanhin. Napansin ko na gusto ko talagang sabihin yun pagkatapos gawin ito. Patawarin mo ako. Hinalikan ko ang likod ng kamay niya. Ilang beses na kitang inilagay sa napakaraming panganib at dahil doon ay pasensya na. Hindi ko alam kung paano mo ito tatanggapin pero kailangan ko nang umalis. Baka magkita ulit tayo in future and I really don't do, alam kung ano ang iisipin tungkol doon. Nais kong sabihin sa iyo na ikaw ang pinakamagandang bagay na nangyari sa akin sa ngayon, at pasensya na kasi sinubukan kitang idamay sa buhay ko for selfish reasons. Hinalikan ko siya sa noo. Ipinatong ko ang palad ko sa kanyang tiyan at hinihiling ang parehong pakiramdam. Naghintay ako ng 1 minuto ngunit walang nangyayari. Masyado yata akong naghahangad ng mga bagay. Mamimiss kita. Paalam Isabela. Hinalikan ko ulit siya sa noo. Pinagmasdan ko ang mukha niya na sinusubukang i-memorize ang lahat. Dahil sa pagpilit, hinalikan ko ang gilid ng labi niya. Agad akong lumabas at nakita ko ang girlfriend ni Harry sa labas ng pinto. Alam kong nakita at narinig niya lahat pero pagod na akong magsabi ng kahit ano. Nilagpasan ko siya at nagmamadaling lumabas. For some reason, nahihirapan akong iwan siya doon. Ano ang iisipin niya sa akin? Mapapatawad niya kaya ako? Baka mukha akong duwag. Tumatakbo palayo sa kanyang mga problema. Sa halip ay pakiramdam ko ang pananatili sa tabi ni Isabela ay nagiging duwag ako. Isang duwag na inuuna ang kanyang mga pangangailangan kaysa sa kanya at sa sanggol. Isang duwag na patuloy na sinasaktan si Isabela dahil hindi niya kayang isakripisyo ang sarili para sa kanyang kaligayahan. Ipinakilala sa akin ng cottage kung sino ang totoong Isabela. Isang determinado, malakas at madamdamin na babae. Unang araw sa club, nakita ko ang isang sexy, maganda at mapaglarong Isabela ngunit nagsimulang magbago ang pananaw ko nang dalhin niya ako sa ospital matapos akong salakay ng ilang gangster. Binayaran nila ang mga ito. Pumasok na ako sa kotse at dumiretso sa penthouse ko. Parang ilang buwan na simula nung pumunta ako dito. Ang mga basag na salamin at punit na kamiseta ay wala nang makita. Tila dumating si Rosie upang maglinis pagkatapos ng makukulit na breakup. Pumunta ako sa kusina at kumuha ng whiskey. Sarap na sarap ako sa init habang dumadaloy ito sa lalamunan ko. Isa pang lagok ko. Hindi nagtagal ay tapos na ako sa baso ngunit dinagdagan ko pa. Pinahina ako ni Isabela. Kailangan kong ibalik ang dating ako. Ang walang awa at malamig na Gabriel Mondragon. Ito na ang huling pagkakataong iisipin ko si Isabela at ang kanyang anak. At least iisipin ko lang ang kumpanya at ang buhay ko. Wala nang mga clinic trip kasama ang ilang hormonal na babae.
Wala nang pakialam sa kaligtasan ng ibang tao. Pero bakit pakiramdam ko, may ginagawa akong mali? Patawarin mo ako. Naramdaman kong umangat ang kamay ko at kumonekta sa malambot na bagay. Maraming beses na kitang inilagay sa napakaraming panganib at dahil doon ay pasensya na. Panganib, sino itong kausap ko? Hindi ko alam kung paano mo ito tatanggapin pero kailangan ko nang umalis. Baka magkita ulit tayo in future and I really don't know what to think about that. Sana masabi ko sa iyo na ikaw ang pinakamagandang nangyari sa akin sa ngayon, at pasensya na dahil sinubukan kitang idamay sa buhay ko para sa makasariling dahilan. Anong ginawa niya? Bakit hindi ako pumayag sa mga sinasabi niya? May dumapo sa tiyan ko. Nagtataka ako kung bakit niya ilalagay ang kamay niya sa tiyan ko. Mamimiss kita. Paalam, Isabela. Isabela, narinig ko na ang pangalang iyon. At bakit hindi ako makagalaw ng kahit ano? Anong nangyari sa akin? Napapagod ako. Siguro dapat matulog pa. Ang mga epekto ng medicine ay dapat mawala sa loob ng ilang oras. Sabi ng isang hindi pamilyar na boses. Pinipilit kong imulat ang aking mga mata ngunit tila mahirap ang gawain. Sinubukan kong muli ngunit kumikislap ang nakakasilaw na liwanag sa aking mga talukap kaya napapikit ako kaagad. Sinubukan kong muli at sa pagkakataong ito ay mananatiling bukas sila. Sinubukan kong mag-adjust sa liwanag bago tumingin sa paligid. Nakita ko si Harry sa tabi ng isang lalaki na sa tingin ko ay ang doktor. Harry, sinubukan kong iangat ang aking braso para makuha ang atensyon nila. Nauna akong nakita ng doktor at lumapit sa akin. Isabela, gising ka na, sabi ni Harry sa tabi ko. Pilit akong ngumiti sa kanya. Pwede bang maghintay ka sa labas habang sinusuri ko siya? Tumingon ang doktor kay Harry. Kailangan ba? Tanong ni Harry habang nakatingin sa akin. Tumango ako at binigyan siya ng nakakapanatag ng ngiti. Oo, ilang minuto lang ang tatagal. Tumango si Harry dito at umalis pagkatapos niyang halikan ang noo ko. Pakiramdam ko ay napakaraming halik sa noo ko. Natamaan mo ang iyong ulo at nagkaroon ng concussion. Binigyan ka namin ng malalakas na pangpawala ng sakit at induced coma sa loob ng isang araw upang matulungan ang iyong katawan na makapagpahinga ng sapat dahil buntis ka. Buntis. Oh God, agad na bumangon sa loob ko ang gulat. How is my baby, Doc? Wala namang nangyari, diba? Paano ko makakalimutan na buntis ako? Ang sanggol ay may tibok ng puso ngunit kailangan mong makita na maskan bago umalis. Tumango ako dito. Okay, ngayon kailangan mong sagutin ang ilang mga katanungan. Dahan-dahan akong tumango dito. Pwede ka bang magsabi ng bagay tungkol sa'yo? Ang doktor na kilala ko ngayon ay tinatawag na Hakim ay matamang nakatingin sa akin. I'm Isabela Alvarez, 24, and pregnant. Tumango siya dito at may sinusulat. Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang naaalala mo noong bata ka? Pumasok sa isip ko ang larawan ng mga kidnappers ko na hinahampas ako. Mas gugustuhin kung hindi pag-usapan. Binigyan ako ng doktor ng isang nakakapanatag na ngiti at may ikinagulat. Ipinagpatuloy niya ang physical check-up at makalipas ang 5 minuto ay tapos na siya. Makikipagkita ka kay Dr. Santos sa loob ng 1 oras at pagkatapos nito ay makakauwi ka na. Isinara niya ang mga file at umalis. Pumasok agad si Harry at lumapit sa akin. Darating na si Amelia in 20 minutes. Paano naman si Gab? Pinutol ako ni Harry. Hinihiling mo pa rin siya. Nandito ka dahil sa tanga na yon. Ang mga masasakit na salita niya ay napaatras ako. Naalala ko tuloy na tinulak ako ni Bianca matapos akong akusahan na kinuha ko si Gabriel sa kanya. Narito siya at umalis kaagad pagkatapos kong dumating. Sabi ni Harry makalipas ang ilang minuto sabay buntong hininga. Babalik ba siya? Tingnan mo ako, Bella. Tinaasan ko siya ng mata. Sa tingin mo mas mabuti kung bumalik ka sa bahay ko? I think hindi ka dapat makisama sa kanya. Namumuo ang galit sa loob ko sa sinabi niya. At bakit gusto kong ihinto ang pagkikita ng ama ng aking anak? Sinubukan ni Harry na hawakan ang kamay ko pero hindi ako pumayag. Harry, nasa meeting siya nang itulak ako ni Bianca.
Ngayon kasalanan niya. Hindi ko masisisi si Gabriel sa nangyari. Walang dapat. Kung gayon nasaan siya? Hindi mo ba nakikita sa tuwing magigising ka na wala na siya? Lahat ay palaging parang replay. Paggising mo, tanungin mo siya, nalaman mong wala siya tapos magpanggap na okay lang na wala na siya dito. Magpakatotoo ka lang Isabela, halos sumigaw na si Harry nang matapos siya. Kailangan kong mapag-isa, announce ko. Parang may gustong sabihin si Harry pero pinutol ko na. Pakiusap, tumingin siya sa akin saka lumapit sa akin at hinalikan ang noo ko. Babalik ako sa loob ng 1 oras para sa appointment mo kay Dr. Santos. Tumango ako at umalis na siya maya-maya. Pagkatapos makipagkita kay Dr. Santos, sinabi ko kay Harry na gusto kong puntahan ang aking ina. Halatang hindi siya pumapayag. Gusto ko lang makasama ang mommy ko, Harry. Alam kong gusto niya ang pinakamahusay para sa akin since kaka-discharge ko lang. Kailangan mong magpahinga Isabela. Kailangan mo bang kumilos bilang isang brat? Parang frustrated siya. Dalhin mo ako sa clinic Harry. Gusto kong makita ang aking ina. Call me a brat pero siya lang ang kailangan ko. Minsan lang. Sabi ko na may desperasyon sa boses ko at wala akong pakialam sa sasabihin ni Harry. Noon ko pa gustong makasama ang mga magulang ko. Sabihin sa kanila ang aking mga problema, tanungin sila at umiyak habang hinahawakan ako. Ngayong kasama ko na ang aking ina, hindi ko ito mapapalampas. Gusto kong hawakan ako ni mommy. Sobrang emotionally drained ako. Biglang U-turn si Harry at tumungo sa clinic. Pilit kong tinatago ang tagumpay kong ngiti. Ngayon hindi na yun mahirap, hindi ba? Pang-aasar ko sa kanya. Huwag mong ipilit. Dinala ako ni Harry sa kwarto ng mommy ko kung saan nagbabasa siya ng magazine at umalis pagkatapos mag-hi. Anong nangyari sa ulo mo baby? Nag-aalalang nakatingin sa akin ang nakatatandang ako. Huwag kang mag-alala mommy, ayos lang ako. Pilit kong iniiwasan ang tanong. Nakataas ang kilay niyang tiningnan ako. After so many questions, sinabi ko sa kanya lahat. Pinag-uusapan namin ang lahat at ang kanyang pag-unlad. May gusto akong sabihin sa'yo. Tumango ako para magpatuloy siya. Mukhang balisa siya kaya nag-alala agad ako. Anong problema mommy? May nakilala akong 1 taon na ang nakakaraan. Oh, engaged lang kami ng daddy mo noong namatay siya pero mahal na mahal ko siya. Hinding-hindi papalitan ni Max ang papa mo at sana talaga maging okay ka sa amin. Palagi kong iniisip kung bakit ginamit ni mommy ang pangalan ng kanyang ama ngunit hindi ko ito kinuwestiyon. Nararapat na maging masaya si mommy at kung siya ay hindi ko siya mapipigilan. Kailan ko siya makikilala? Napangiti si mommy dito at nagkwento tungkol sa kanya. Kailangan ko ito. Ang aking ina ang pinakamahusay na gamot na maaari kong hilingin. Naghahanap kami ng mapapanood hanggang sa makatagpo kami ng isang celebrity show. At ngayon ipakilala natin ang power couple. Ang host, si Emma, ay nag-anunsyo at ang mga manunood ay masigasig na pumalakpak. Parang nasabi na niya kung sino ang darating. 2 tao ang lumabas mula sa backstage na magkahawak kamay at kumakaway ng malapad ng ngiti. Bianca, Gabriel. Gabriel Mondragon and Bianca Russo. Always a pleasure for having the both of you here. Sabi ni Emma habang nakayakap kay Bianca. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Bakit sila magkasama? Bakit kasama niya? Nakuha ba ito noong nakaraan? Tanong ko habang nakatutok ang mga mata ko sa screen. Ito ay naka-live. Sabi ni mommy habang umiinom ng tubig. Oh. Oo, alam mo, nagkaroon kami ng maliliit na issue pero eto kami, magkasama. Sinagot ito ni Bianca. Nakasuot siya ng red off-the-shoulder dress na akmang-akma sa isang diamond necklace at studs. Ang kanyang buhok ay nakaestilo sa isang bagay na magarbong at may maliit na makeup. Mukha siyang maganda. Sa tabi nito ay si Gabriel na may black tailored suit at red tie. Ang kanyang buhok ay may ibang gupit na siyang dahilan kung bakit siya mukhang dreamy at gwapo. Maganda silang magkasama. Ano ang ibig mong sabihin sa maliliit na issue? Mukhang naiintriga si Emma sa ilalabas na impormasyon. Inilibot ko ang paningin ko. Mga reporter. Oh.
Alam mo ang mga karaniwang problema tulad ng mga babaeng seloso pagkatapos ng lalaki ko. Hinalikan ni Bianca si Gabriel sa pisngi sabay ngisi. Hindi kumibo si Gabriel para itulak siya. Sobrang nasasaktan ako. Pero palagi akong pipiliin ni Gabriel pagtatapos ni Bianca at tumango si Gabriel dito at ngumiti. Binibigyan niya ngayon ng halik sa pisngi si Bianca habang tumatawa si Emma. Gabriel, mangyaring sabihin sa amin ang tungkol sa mga babaeng ito na nagbibigay sa iyo ng problema. Tumingon si Emma kay Gabriel. Natatawa si Gabriel habang hawak ang kamay ni Bianca. Hindi ko iyon problema. Ang babae ay buntis at nangangailangan ng tulong kaya nagpasya akong tulungan siya. Kalmado ang boses niya. Walang emosyong makikita o maririnig kapag sinasabi niya ito. My fiancé is always selfless and caring. Hindi na ako nakikinig. Sapat na ang narinig ko. Mommy, kailangan nating gawin ito sa ibang pagkakataon. Pakiramdam ko ay pagod na pagod ako. Binigyan ako ni Mommy ng nag-aalalang tingin. Okay honey, tawagan kita bukas. Umiti ako sa kanya at umalis. Pumara ako ng taxi at tumungo sa bahay ni Harry. Pakiramdam ko'y labis na pinagtaksilan at nawasak ang aking puso. Ito ang dahilan kung bakit dapat ako ay lumayo sa kanya. Alam ko simula pa lang kung gaano siya ka-toxic. Pagdating ko ay tiningnan ko kung may naliligaw na luha pero wala akong makita. Mabuti. Pumasok ako sa bahay na may isang pag-iisip. I hate Gabriel Mondragon. Isang buwan na simula nung narinig ko si Gabriel. Isang buwan na simula nung sinimulan kong hamakin ang mapagmanipulang lalaking iyon. Isang buwan simula nung nakaranas ako ng malapit sa heartbreak. Hindi ko alam kung dapat kong tawagin itong heartbreak, since hindi ko masasabing mahal ko si Gabriel pero nadurog ang puso ko. Nadama kong pinagtaksilan ako. Naramdaman kong ginamit ako. Minsan namimiss ko siya pero kailangan kong mag-move on. Tinanggap ko ang baby ko na hindi magkakaroon ng larawang perpektong pamilya para sa kanya. Oo, may anak ako. Isang batang lalaki na tatawagin kong akin. Bumukas ang pinto ng kwarto ni Harry at lumabas ang isang inaantok na si Amelia. Mukha siyang pagod sa umaga at pilit kung hindi iniisip kung bakit. Nakasuot siya ng maiksing pajama short at matching top na may nakasulat na nighty-nighty. Ang cute niyang tingnan. Ang ipinagtataka ko ay ang choker sa kanyang leeg. Bakit niya ito itinutulog? May mga pulang ruby ito at may nakaukit na salitang hindi ko mabasa. Okay. Mukhang napakaganda nito. Morning coffee, bulong niya at tumungo sa coffee maker. Good morning, tumawa ako at nagpatuloy sa pagluluto ng pancake. Ang umaga ay katulad ng iba. Ang pagbubuntis ay nagbibigay sa akin ng isang yugto ng unang kaso ng hindi pagkakatulog. Kung may mga yugto na, malakas ang pagsipa ng baby kaya napuyat ako at nakakausap siya. At mas maagang gumising kay Harry at Amelia. Any plans today? Tanong ni Amelia. I flipped the pancake bago lumingon sa kanya. Masyado na akong maraming napanood na pelikula kaya magsisimula na akong magbasa ng mga nobela. Pupunta ako sa bookstore mamaya. Tumango si Amelia dito habang humihigop ng kape. Mula nang ako ay nanggaling sa ospital ay sinubukan akong kausapin ni Amelia na sinasabi na dapat kong kausapin si Gabriel. Tinanong ko siya kung bakit siya kumampi sa kanya pero ang masasabi niya lang ay baka marami pa ang kwento. Oo, tama, as if naman may sense yun. Sabi nila fool me once shame on you, fool me twice shame on me. Is it? Mga pancake, sabi ni Harry sa parang bata na boses habang papunta sa kusina at niyakap ako. I swear I'll marry you. Binigyan niya ako ng sloppy kiss na ikinakunot-noo ko. Harry, hinampas ko ang ulo niya gamit ang likod ng kamay ko. Nung una iisipin ko kung okay lang ba si Amelia kapag nagsalita si Harry, at gumawa ng mga bagay na magseselos sa girlfriend niya pero parang hindi siya naabala nito. Parang si Harry, bilang mabuting kaibigan. Tinanong ko si Harry tungkol dito. May relasyon lang daw na nakabatay sa tiwala bago ang iba. Makalipas ang isang oras parehong umalis sina Amelia at Harry para magtrabaho at naiwan akong mag-isa.
Naligo ako at nagsuot ng asul na t-shirt na damit at puting baseball shoes saka naglakad-lakad papuntang bookstore. Mahilig akong maglakad. Ito ay isang uri ng stress reliever. Ang mga taong nanunood at tumatawa sa mga bagay na ginagawa nila kapag iniisip nilang walang nanunood. Pumasok ako sa bookstore makalipas ang 13 minuto at nagsimulang maglakad ng random. Pagdating ko sa business section, nakita ko ang ilang mga title na nakita ko sa opisina ni Gabriel. Siguro dapat ko silang makuha. Kailangan ko pang matuto ng higit pa tungkol sa negosyo. Kumuha ako ng 2 sa kanila at pumunta sa sci-fi section at kumuha din ng magkapareha. Sa oras na matapos ako, pakiramdam ko ay pagod na pagod ako. Siguro dapat kong simulan ang pagbabasa mula dito habang nagpapahinga ako. 10 minuto sa sci-fi, isang upuan sa harap ko ang nakasabit sa sahig dahilan para mapatingin ako sa lalaking nakasuot ng suit. Parang pamilyar siya at may ngisi habang nakaupo. Hindi ba pwedeng mag-isa ang isang babae dito? Ipinagpatuloy ko ang pagbabasa nang hindi ko siya pinapansin. Kawili-wiling koleksyon, sabi nung lalaki habang nakatingin sa mga libro ko sa desk. Hindi ko siya pinapansin. Sana kumuha siya ng hint. May tao doon. Hindi sumasagot. Miss Alvarez, andyan ka ba? Natitense ako dito. Agad na napatingin ang mga mata ko sa kanya habang tumatawa siya. Paano niya nalaman ang pangalan ko? Stalker siguro. Pero parang hindi. Pero parang pamilyar siya. Kilala ba kita? Tinaasan ko siya ng kilay. Napakaitim ng kanyang buhok at may kapansin-pansing asul na mga mata. Mga 28 to 30 years old yata siya. Bagay na bagay sa kanya ang black suit niya mula sa kinauupuan ko. Ang problema kasi habang tinitingnan ko ang itsura niya ay kinukumpara ko siya sa isang jerk. Sino ang mag-aakala na ang isang magandang isip ay makakalimutan ang isang hindi malilimutang mukha tulad ng sa akin? Tinuro niya ang mukha niya habang nakataas ang kilay. Inilibot ko ang paningin ko. Wala talaga ako sa mood para sa mga kalokohang laro. Kung wala kang masabi, wala talaga ako sa mood para sa'yo. Go bother someone else, mister. Hindi niya sinasabi ang pangalan niya. Pwede ba tayong mag-usap sa ibang lugar? Tanong niya sa medyo mapaglarong tono pero nakita ko ang kaseryosohan nito. Napansin ko ang isang brown envelope sa mesa na nakasulat na confidential. Tumingala ako sa kanya. Dumating ako sa opisina mo minsan kasama si Gabriel. Look, lahat ay nag-click sa lugar ng sabay-sabay. Luke James. Narinig ko pang kausap siya ni Gabriel minsan sa phone. Nandito ba siya in behalf of Gabriel? Mukhang nabasa ni Luke yung tanong sa mukha ko. Pwede tayong pumunta sa malapit na park at mag-usap. Wala masyadong tao ang bumibisita sa lugar. Ito ay medyo pribado. Seryoso ba tong lalaking to? Sa tingin ba niya magtitiwala ako sa kanya? Kaibigan ni Gabriel. Sa pagkakaalam ko baka pinadala siya sa akin ni Gabriel at sa pagkakaalam ko wala akong masabi sa kanya o sa kaibigan niya. Wala akong pupuntahan kasama ka, sabi ko sa mahinahong boses. Siguro oras na para umuwi. Tumayo ako at nagsimulang pumili ng mga libro ko. Pumunta ako sa counter at binayaran sila at lumabas pero nakita ko si Luke na naghihintay na sa akin. Ito ay importante, Isabela. Ang mga ito ay mga papel lamang na kailangan mong pirmahan. Sabi ni Luke sa tabi ko at tinulungan akong ayusin ang bag na may laman ng mga libro. Baka hindi na lang ako bumili ng malalaking libro. Napakabigat nila. Kailangan ng tulong. Inabot ni Luke ang kamay niya para iabot ko sa kanya ang bag. Ang pagbibigay nito sa kanya ay nangangahulugan ng pakikinig sa kanyang sasabihin. Maaari lang akong tumanggi at magpumiglas sa mabigat na bag na ito o kaya kung ibigay sa taong ito, ngunit makinig sa kung ano ang kanyang sasabihin na kung saan ako ay labis na nakikiusyoso. Isang buntong hininga ang pinakawalan ko. Inabot ko sa kanya ang bag at agad na naglakad. Napakaraming sinabi sa akin ni Gabriel tungkol sa iyo. Tumigil ako sa paglalakad at humarap sa kanya. Ang mga papel na kailangan kong pirmahan. Iyan ang pinag-uusapan natin.
Kinakagat ko ang aking mga ngipin, si Luke ay kumurap ng 2 beses dahil sa puot ko pero walang sinabi. Sinira niya ang amerta, sinabi sa akin ni Gabriel na iyon ay isang pagkakasala na hindi basta-basta kinuha. May nangyari ba sa kanya? Wala na akong balita sa kanya simula nung palabas. Kaya ito ay tungkol doon. Sabi ko, gusto kong linawin niya. Oo, dahil alam mo ang tungkol sa amin hindi namin maaaring ipagsapalaran ang organisasyon dahil dito. Kaya kailangan mong pumirma ng ilang mga papeles upang matiyak ang iyong pagiging confidential. Mula ngayon ay masusubaybayan ang bawat galaw mo. Ang iyong mga tawag sa telepono, text message at email ay dadaan sa aming mga tech guys. Sa anumang pagkakataon ay hindi mo ihahayag ang tungkol sa iyong kaalaman sa gobyerno, pulis, katrabaho, kaibigan o kahit pamilya. Kung ang alinman sa mga panuntunang ito ay lalabag, tiyaking makita ang iyong mga pinakamalapit na tao na pinahihirapan hanggang sa mamatay habang naghihintay ka sa iyong turn. What the hell? Sinabi ni Gabriel na hinding-hindi ako sasali sa mafia shit na ito. Walang makakaalam na pinag-usapan namin ito. Akala ba niya sasabihin ko kahit kanino pagkatapos akong iwan at ang baby? Hindi ko maintindihan kung ano man ang sinasabi mo Mr. James. Walang sinabi sa akin si Gabriel. Magpakatanga ka lang Isabela, sabi ko sa sarili ko. Baka iwan niya ako. Well, sinabi ko lang sa iyo ang tungkol dito. Kaya kailangan mo pa ring pumirma. Umisi dito si Luke at inikot ko ang mata ko. Ano ang mangyayari kung hindi ko ito pipirmahan? Walang paraan na pipirmahan ko ito. Walang paraan. Hindi ko kayang buhayin ang anak ko sa buhay na ito. Gaya ng sinabi ko, ituturing kang banta sa pamilya. Lahat ng malalapit mo ay pahihirapan hanggang sa mamatay habang pinapanood mo at ganoon din ang gagawin sa iyo sa susunod. Walang pakialam na sabi ni Luke. Akalain mong tungkol sa lagay ng panahon ang sinasabi niya. Tingnan mo. Ayokong pirmahan mo ito sa ilalim ng pagbabanta. Pakiramdam ni Gabriel ay ito ang magpapanatiling ligtas sa iyo dahil may mga taong nagbabantay sa iyo. Sabi ni Luke sa mas malumanay na tono pero nanunuya ako. Wala akong pakialam sa nararamdaman ng lalaking yun. Maaari siyang pumunta. Hinawakan ko ang tiyan ko at hinimas ito. Walang pagmumura Isabela, paalala ko sa sarili ko. Magagawa niya ang gusto niya, wala akong pakialam. Mukhang amused si Luke sa kinikilos ko pero wala siyang sinabi. Hindi ko nga maintindihan kung bakit niya sasabihin sa'yo at kung anong klaseng relasyon meron kayong dalawa. Inayos ni Luke ang sarili sa bench. Ang ibig kong sabihin it's not my business ang mang-uusig kahit matalik kung kaibigan siya, pero kailangan mo talagang pirmahan. Magsisimulang susundan ka ng mga tao. Huwag ipagsapalaran ang iyong buhay at ang sanggol, matalik na kaibigan ko si Gabriel. Parang halos katawa-tawa. Si Gabriel ay palaging napaka-broody at masyadong seryoso ngunit si Luke ay ganap na kabaligtaran. Hindi ko boses ang aking mga iniisip bagaman. Maaari mo ba akong bigyan ng oras? Kailangan kong pag-isipan ito. Ang pagpirma sa dokumentong iyon ay nagbibigay ng buhay ko sa mafia. Isang lugar na ipinangako sa akin na protektahan ako ng parehong taong nagpapirma nito sa akin. Bakit ako pa pipirmahin ni Gabriel dito? 24 hours, give or take. Sabi ni Luke habang nakatayo. Mas maganda iyan. Pag-iisipan ko. Pero may isang kondisyon ako. Kailangan ko ng mga sagot. Tumaas ang isang kilay ni Luke. So demanding ba tayo? Hindi ko pinapansin ang kanyang pahayag. Si Gabriel ang magdadala ng mga papel bukas. Sabihin mo sa bahay kami magkikita. Mukhang nataranta si Luke dito pero ngumisi siya makalipas ang ilang segundo. Sure princess. Kinindatan niya ako at bago ako magsalita, tumalikod na siya para umalis. Napatulala akong nakatingin sa kanya hanggang sa huminto siya at lumingon sa akin. You coming? Saka ko lang napansin na nasa kanya pa rin ang mabigat kong bag. Babalik ako sa loob ng 2 oras, sigaw ko kina Harry at Amelia habang nagmamadali akong lumabas ng bahay para maiwasan ang mga tanong. Kailangan kong makipagkita kay Gabriel ng tanghali sa cottage.
Tinext lang ako ni Luke na nandun siya ng tanghali dahil noon lang siya ay free. Pumasok ako sa kotse ko. Nakarinig ako ng katok sa gilid ng bintana ko at nakita ko ang isang lalaking nakasuot ng itim na suit at naka-sunglasses. Dapat ba akong lumabas? Hindi. Paano kung siya ay ipinadala ng ilang mga tao? Gosh, napaka-paranoid ko ngayon. Damn Gabriel and this mafia talk. May narinig akong message tone sa phone ko. Gabriel, siya ang kasama ko. Sumama ka sa kanya. Bumalik ang tingin ko sa lalaki. Nakatayo siya sa tabi ng isang puting sports car. Ano ang kanyang pangalan? Reply ko kay Gabriel. Sumagot si Gabriel, Joey Anderson. Tumabas ako at tumayo sa labas ng pinto ko. Any identification? Kumuha ng badge ang lalaki sa loob ng bulsa niya at iniabot sa akin. Joey Anderson. Age, 33 years old. Work, bodyguard. Nasiyahan ako, ibinalik ko ito sa kanya at sinundan siya sa magandang sasakyan. Halos 20 minuto siyang nagmamaneho bago siya kumaliwa patungo sa isang lugar na hindi ko pa nakikita. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko pero ayokong magmukhang halatang takot. Joey, hindi ito ang daan. Ang boses ko ay parang hindi nagpapanik at tahimik akong nagpasalamat sa Diyos. Dito kami nagkikita ni boss. Umugong lang ako at pilit na pinipigilan pero hindi pa rin bumababa ang pintig ng puso ko. Huminto kami after 2 minutes sa tabi ng pamilyar na sasakyan. Huminga ako ng malalim para pakalmahin ang sarili ko. I'm sorry kung natakot kita. Sabi ni Joey at mabilis kong hinampas ang ulo ko sa kanya. Hindi ka naman masyadong halata pero nababasa ko ang mga reaksyon ng mga tao. Tumango ako at binigyan siya ng isang maliit na ngiti. Hindi pa siya nakakausap buong biyahe dito. Nagpasalamat ako sa kanya nang makalabas ako at tumungo sa sasakyan ni Gabriel. Tumabas siya at pumunta sa gilid ko at pinagbuksan ako ng pinto. Pagsakay ko tapos sinarado niya. Kinausap niya ng 1 minuto si Joey bago bumalik sa kanyang upuan at sinimulan ang mahabang 10 minutong biyahe papunta sa cottage. Hindi kami nag-uusap hanggang sa makarating kami. Naunang lumabas si Gabriel at bago ko buksan ang pinto ay ginagawa niya ito para sa akin. Tumabas ako at dumiretso sa cottage nang walang sabi-sabi. Nandito lang ako para sa mga sagot. Tumayo ako sa tabi ng pinto at hinihintay na buksan niya ito. Tahimik niyang binuksan ang pinto at hinihintay akong makapasok. Inilibot ko ang paningin ko at dumaan sa pinto bago siya pumunta. Stupid na kabayanihan. Dapat mong ibalik ang iyong susi. Pinili ko ang lugar na ito para sa'yo. Hindi ako umimik hanggang sa makaupo ako sa isang love seat. Gusto mong lumabas sa mundo ng mafia ngunit sa proseso kinaladkad ako. Bakit mo gagawin sa akin yun? Huminga ako ng malalim. Nakatitig si Gabriel sa mukha ko pero walang sinasabi. Nangako ka na walang mangyayari sa akin. Bakit? Kumuha lang si Gabriel ng ilang papel sa kaparehong envelope ni Luke. Kumuha siya ng panulat at tumayo sa harap ko. Pirmahan sila, utos niya at napangiti naman ako. Hindi mo kailangang gawin ito. Kausapin mo ako. Nakikita ko ang kanyang nakakainis na ngiti at sa kadahilanang nakaramdam ako ng sobrang saya. Ngayon gusto mong makipag-usap. Tapusin na lang natin ito. Sign at hindi na tayo magkikita pa. Sigurado akong sinabi ni Luke sa'yo ang lahat, malamig na sabi ni Gabriel. Tumayo ako mula sa love seat at agad na sumipa si baby kaya napangiti ako agad. Hinding-hindi ako masasanay sa ganitong pakiramdam. Tumingala ako at nakita ko si Gabriel na matamang nakatingin sa akin. Bakit ka biglang umiti? Ang tanong ay nagdadala sa akin sa katotohanan at bigla akong napatigil. Wala lang, yung baby lang, sumipa. Tumango lang si Gabriel pero walang sinabi. Bakit gusto mong makisali tayo? Nakaramdam ako bigla ng pagod. Paikot-ikot kaming nag-uusap at pagod na ako. Ito ay para sa iyong kaligtasan, Isabela. Sa ganitong paraan mapoprotektahan ko kayong dalawa. Bigla akong nakaramdam ng galit. Hindi namin kailangan ng baby ko ang proteksyon mo. Dumura ako. Nagpatuloy ako sa pagpractice ng shooting hanggang sa na-perfect ko ito.
Wala akong baril pero may balak akong bumili. Akin din yang baby na yan. Inilibot ko ang paningin ko. Ngayon ay kanya na rin ang baby. Hindi ako ganoon kahirap na buntis na nangangailangan ng iyong tulong Mr. Mondragon. Itigil na lang natin ang katangahang ito at magpatuloy sa buhay natin. Kapag pinirmahan mo ito, sisiguraduhin kong ligtas ka. Hindi na kailangang madamay si baby pero at least ligtas siya, halos sumigaw si Gabriel. Manghihimasok ang aking privacy. Kahit saan ako magpunta susundan ako. Sino ang gusto ng buhay na iyon, Gabriel? Bakit niya ako pinipilit na gawin ito? Bakit ba gusto mo talagang gawin ko ito? Ngayon ay ayaw mo na. Napatigil ako nang biglang lumapat ang labi ko. Hindi ako nag-react kahit isang segundo pero hinayaan ko ang sarili ko na halikan siya pabalik. Ang halik ay tumatagal ng halos 10 segundo ngunit napakaraming nararamdaman. Ang pagkabigo ay ang pangunahing isa. Mangyaring magtiwala sa akin dito. Humihingal na sabi ni Gabriel. Napahawak ako sa labi ko sa hindi makapaniwala. Palagi kong pinagpapantasyahan ang paghalik kay Gabriel ngunit walang maihahambing dito. Naghalikan kami nung lasing ako at malibog. Tapos nung nasa office niya ako. That time gusto kong makipagbalikan kay Patrick Botlis, hindi ito maikukumpara doon. Nakapatong ang noo ni Gabriel sa noo ko at pareho kaming nilalanghap ng hangin. Bigla ko siyang tinulak palayo sa akin. Mamanipula kang anak ng isang. Huwag kang magmura. Iuwi mo na ako, sabi ko nang hindi tumitingin sa kanya. May naramdaman akong kamay sa braso ko. Tumingala ako at nakita ko ang mukha ni Gabriel. Sana iba na ang lahat. Mahina ang boses niya, wala akong sinasabi. Pakiramdam ko ay dapat akong magtiwala sa kanya para sa isang dahilan pero ayaw ng isip ko. Dapat ko bang pirmahan ang mga papeles? Ayon sa mga test na ginawa namin 2 araw na ang nakakaraan, ang iyong ina ay pisikal, emosyonal at mental na matatag upang makauwi sa loob ng 2 linggo. Binawasan namin ang kanyang dosis sa pinakamaliit kaya kailangan naming obserbahan kung paano siya tumugon sa mga ito sa loob ng ilang linggo, at kung ito ay isang positibong pagbabago, sasama siya sa iyo. Si Dr. Maxwell Norman ay nasa kaso ng aking ina at ina-update ako mula nang malaman ko ang tungkol sa kanya. Isang nanginginig na hininga ang pinakawalan ng tito ko na si Jason. Napatingin ako sa kanya at nakita kong may malaking ngiti sa labi. Matagal ko na siyang huling nakita and to say I miss my Uncle JJ is an understatement. Ilang taon ko nang hinihintay ang usapang ito. Bumubuti na ang kapatid ko. Thanks to you, Bella. Umiti ako sa kanya at hinawakan ang mga kamay niya sa kamay ko. Siya ay hindi kailanman sinadya upang maging dito, sabi ko sa mahinang boses habang naluluha. Pregnancy hormones. O baka naman kasi ngayon ko lang na-realize na katabi ko si mommy na walang limitasyon, nandyan siya kapag ipanganak na ang anak ko. Bibisitahin ko ang aking ina kasama si JJ sa loob ng halos 3 oras at uuwi. Ang pagiging 6 na buwang buntis ay nauubos ang aking energy sa mabilis na bilis. Sumakay ako sa kotse ko at pumunta kay Harry. Wala akong makitang tao sa bahay at dumiretso ako sa kusina at naghanap ng makakain. Feeling ko mataba ako pero wala akong pakialam. Hindi man lang ngayon. Wala akong impress kaya makakain ako hanggat gusto ko. Ang ibig kong sabihin ay normal na magdagdag ng kaunting timbang kapag buntis ngunit maaari akong palaging mag-gym pagkatapos ng kapanganakan. Minsan hinihiling ko na nandito si Gabriel at kunwari galit ako sa kanya sa pagtawag niya ng taba. Kailangan ko na talagang itigil ang pagbabasa ng mga nobelang ito. Isang katok sa pinto ang nagpabalik sa akin sa realidad. Nilagay ko sa counter ang yogurt na kakahanap ko pa lang at tumungo sa pinto. Walang iniisip na binuksan ko ang pinto at humarap kay Bianca. Ano ngayon? Bianca, mukha siyang perpekto gaya ng dati. Yung maitim niyang buhok parang kagagaling lang sa salon. Napakakinas at malambot nito. Nakasuot siya ng white blouse, black pencil skirt at black and white blazer.
Hindi ako tumitingin sa paa niya since mapapansin niya na sinusuri ko ang outfit niya and I don't want any comment from her. I bet naka-white heels siya. Itatanong ko to minsan at wag mong isipin na magsinungaling sa akin. Siya ay may hawak na mapanganib na sulyap na sinadya upang takutin ang sinuman pero hindi ako umiiwas sa kanya. Tungkol ba ito sa sanggol? Sana hindi. Kung ito nga ay nangangahulugan na ang Italian Mafia ay kasangkot dito dahil ang prinsesa ay engaged kay Gabriel. Hey! Narinig ko si Bianca. Bakit ako nag-zone out ng marami? Tanungin mo, sarkastikong sabi ko sa kanya na may pekeng inosenteng ngiti, at inilibot niya ang kanyang mga mata. Nasaan siya? Sino? Oh. At nagsimula na akong tumawa. At sino ang siya? Nagpa siya akong guluhin siya. Ang fiancé ko, si Gabriel, nagngangalit si Bianca sa frustration. Maling lugar ang tinitingnan mo. Sabi ko in a flip phone. Ang kanyang pangalan ay nagpagalit sa akin. Ang halik niya a month ago bago ko papirmahin ang buhay ko sa mafia ay nasa isip ko pa rin. Masaya ako na hinalikan niya ako. Kahit engaged na siya, I never regret it. Napakaikli lang nito pero ang pinakamatamis na halik na naranasan ko at hindi ko naalintana na maulit yon. The forbidden fruit tastes the sweetest. Bumuntong hininga ako. Kailangan na lang niyang bumalik kay Bianca. Sinubukan kong isarado ang pinto pero itinapat ni Bianca ang isang paa para pigilan iyon. Tingnan mo yon, white stiletto. Sabihin mo sa akin kung nasaan siya. Sabi niya sa nagbabantang boses. Wala dito ang fiancé mo Bianca. Hanapin mo siya sa ibang lugar o tatawagan ko ang mga pulis. Nagsisimula akong makaramdam ng pagkabigo at gusto kong umihi. Napapikit lang siya at bago siya lumingon ay tiningnan niya ang tiyan ko kaya gumalaw ang kamay ko dito. Umisi siya. Ang daming senaryo ang pumasok sa isip ko at agad kong sinarado ang pinto. Pumikit ako at huminga ng malalim habang nakasandal sa pinto. Iminulat ko ang mga mata ko makalipas ang 2 segundo at doon ko lang napansin ang isinisigaw ni Bianca. Nawala si Gabriel. Dapat ko ba siyang hanapin? Tanong ko sa sarili ko habang pabalik sa aking yogurt. Baka masaktan siya. Hindi ko problema. Pero paano kung nakidnap siya? O mas malala pa, pinatay? Hindi. Huwag kang ganyan Isabela. Siguro mga ilang oras lang siya umalis at si Bianca naman ay exaggerated lang. Ang kanyang isang malaking tao, isang mafia lord. Kaya niyang alagaan ang sarili niya. Bakit may pakialam pa ako? Inubos ko ang aking yogurt at ipinagpatuloy ang pagbabasa ng aking nobela. Nakarinig ako ng isa pang katok makalipas ang 1 oras. Hindi ko na-gets yun. Tiningnan ko ang oras. 3:00. Saan nagpunta sina Harry at Amelia? Hindi ko pinansin pero narinig ko ulit ang katok. Nagpa siya akong sumilip ngunit natalo ako ng aking telepono sa isang text message mula kay Gabriel. Kailangan nating mag-usap. Sumama ka kay Joy, isang message mula kay Gabriel. Hindi ako nagre-reply. Ano bang meron sa lalaking ito? Hinahanap siya ng fiancé niya at gusto niya akong makita. Nagpa siya akong hindi pumunta. Pumunta ako sa pinto tapos sumilip. Nakita kong matiyagang nakatayo si Joy. Sabihin mo sa kanya na hindi maganda ang pakiramdam ko. Kailangan kong magpahinga, sabi ko kay Joey pagkabukas ng pinto at paglabas ng ulo ko. Napataas naman ng kilay si Joey sa saya. Masasabi mong nagsisinungaling ako diba? Tumango siya saka nagpakawala ng maikling tawa. Malamang, sabi niya importante daw magkita kayong dalawa. Ipinaalala sa akin ni Joey si Neville Longbottom mula sa Harry Potter na kasutlang at mukhang mas matanda. Siya kaya. Magkamukha sila. May humihimas sa lalamunan niya ang nagpabalik sa akin sa kasalukuyan. Ano bang problema kung madalas akong nag-zone out lately? Pasensya na po, pero ayoko talaga siyang makita. Nag-ring agad ang phone ko pagkasabi ko nito. Gabriel, it's either sumama ka sa kanya ng kusa o sa pamamagitan ng puwersa. Binaba niya ang tawag at napatulala akong napatingin sa phone. Stupid, egoistic, and controlling men. Ayoko sa kanila,
Sabi ko sabay gigil ng ngipin. Pumasok ako sa bahay at kinuha ang sapatos ko at sinundan ng isang amused na si Joey. Sa pagkakataong ito dadalhin ako ni Joey sa isang Italian hotel sa labas ng bayan. Hotel Jumanji. Bakit niya ako dadalhin sa isang Italian hotel? Bumaba ng sasakyan si Joey at sinundan ko siya sa elevator. Pinindot niya ang pinakataas na palapag at tahimik kaming sumakay. Sumama sa amin ang isang mag-asawang nagsasalita ng Italyano nang makarating kami sa ikalawang palapag ngunit lumabas pagkatapos ng ilang palapag na mas mataas. Tinitingnan ko ang aking mga kuko at napagtanto kung kailangan kong gawin ang mga ito. Huminto ang elevator at lumabas si Joey at sinundan ko siya sa isang pinto na nakasulat sa PH3. Binuksan niya ang pinto gamit ang isang susi at pinayagan akong makapasok muna bago gawin yun ngunit hindi ito isinara. Joey, masaya akong makita kang muli na may bisita, boses ni Gabriel ang nanggaling sa isang sulok. Paglingon ko ay nakita ko siya sa counter ng isang minibar. Napakalaki ng lugar na ito. Isang penthouse. Ang lahat ay tila maayos at nasa itim, puti o kulay abo. Napakaganda ng lugar. Pero anong ginagawa ni Gabriel dito? Nagdahilan si Joey at umalis pagkatapos isarado ang pinto. Mahigpit kong hinawakan ang phone ko at tumungo kay Gabriel. Nababaliw na ang fiancé mo sa paghahanap sayo. Nakangiting sabi ko. Isang mapanuksong ngiti. Bakit ka magtatago sa mahal mo? Umikot si Gabriel at sinenyasan akong umupo sa tabi niya. Kumuha ako ng upuan sa pinakamalayo sa kanya at ngumisi siya. Juice, tubig, anything. Sabi ni Gabriel habang nakatayo at tumungo sa ref. Tubig, kumuha siya ng bote at baso at inabot sa akin. So, kumusta ka nitong nakaraang buwan? Panunuy ako. As if naman may pakialam siya. Bakit mo ako inimbitahan dito? Iniisip ko yung tanong ko. No, bakit mo ako pinilit dito? Sa isang Italian hotel upang maging tumpak. Binigyan kita ng option. At kusa kang pumili. Magandang pagpipilian. Inilibot ko ang paningin ko. Napagtanto kong malapit nang bumalik si Gabriel sa mapaglarong Gabriel. Pero siguro dahil may kailangan siya sa akin. Nakaupo akong alerto. At narinig mo na ba ang kasabihang, living right under your nose? Nagkibit balikat siya at umupo sa tabi ko. Cut the crap Mr. Mondragon, kailangan ko nang umalis. Tumaas ang isang kilay ni Gabriel. Balik tayo sa formalidad ngayon, right Miss Alvarez? Seryosong mukha ang ipinakita ko sa kanya at hindi sumagot. Napabuntong hininga siya. Ano ang alam mo tungkol kay Amelia Russo? Amelia Russo? Sino si Amelia Russo? Tanong ko kay Gabriel kahit nag-expect na ang isip ko ng worst. Hindi pwedeng siya yon. Si Amelia ay Canadian at siya si Amelia Martin. May tiwala si Harry sa kanya. Kilala na nila ang isa't isa bago ko pa nakilala si Gabriel. Bakit ko ba pinipilit ang sarili ko kapag hindi siya? Si Amelia Russo ang pangalawang anak ni Marco. Kapatid ni Bianca. Nakatingin ng diretso si Gabriel sa mga mata ko. Nakahinga ako ng maluwag. Saglit na muntik mo na akong makuha. Bakit niya ako tatanungin kung ano ang alam ko tungkol sa isang taong hindi ko pa nakikilala o alam man lang na nag-exist? Hindi ko alam na may kapatid pala si Bianca. Tumayo si Gabriel mula sa stool at tumungo sa sala at pumili ng asul na file mula sa mesa. Bumalik siya at diretsyong tumayo sa harapan ko at binuksan ang file at iniabot ito sa akin. Inilagay ko ito sa counter, at mausisa kung binasa ang impormasyon. Name Amelia Rose Russo Martin. Age 22 years old. Status widow. Spouse Jacob Martin dead. Blood GB positive. Kinuha ko ang impormasyon at nagtataka kung bakit ibinigay sa akin ito ni Gabriel. Napakaraming impormasyon nito. Lahat ng detalye tungkol sa kanya. Nakikita ko pa nga ang allergic reactions niya, pag-usapan ang coincidence. Teka, Amelia Rose Russo Martin. Si Amelia ay may namatay na asawa. Napatingin ako sa litratong nakadikit sa ibaba. Tuwid na itim na buhok.
Napakaganda niya. Napatingin ako sa mukha niya at hinahabol ko ang hininga ko. Hindi pwede. Kung ang girlfriend ni Harry ay may itim na buhok ay tiyak na magiging ganito siya. Pero hindi pwede. The more I look at her the more magkamukha pero at the same time magkaiba sila. Itong si Amelia ay may kaparehong shade ng asul na mga mata ni Bianca habang ang kasintahan ni Harry ay may berdeng mga mata. Palaging mapaglaro ang mukha niya at hindi nawawala ang ngiti nito. Itong si Amelia na ito ang tipong laging seryoso. Nagsuot siya ng hindi gulo sa akin sa loobin. Napatingin ako kay Gabriel at nakita kong nakatitig siya sa akin. Sinusubukang pag-aralan ang aking mukha. Ano ito? Tanong ko sa kanya. Sa mga pictures ko lang siya nakita. Nakatira siya sa Canada kasama ang kanyang ina kaya hindi siya pinag-usapan ng mga tao. Lumipat si Gabriel sa tabi ko at tinitigan ang picture. Noong araw na iyon sa ospital, parang pamilyar siya pero hindi ko matukoy kung saan ko nakita dito. Last week narinig ko si Mateo nakausap si Bianca tungkol sa sister niya, at nang magdesisyon akong i-research ang sister niya, nakita ko ito. Amelia Rose Russo Martin. Tinitigan ko ang larawan habang sinusubukan kong tunawin ang lahat. Sinong mag-aakala? Alam ba ni Harry? For the first time hindi ko alam kung dapat ko ba siyang pagkatiwalaan. Anong dapat kong gawin? Napalingon ako kay Gabriel. Huwag magtiwala kahit kanino, sabi ni Gabriel pagkaraan ng ilang sandali. Tumango ako. Pinlano ko na yon. Hindi ito alam ni Harry. Sabi ko, lagi siyang nandyan para sa akin. Palaging pinoprotektahan ako. Siya ang naging rock ko sa lahat ng oras. Hindi mo alam yon, sabi ni Gabriel sa mahinang boses. Gusto kong makipagtalo pero ayoko. Napakalaking suntok ng impormasyon ni Amelia. Gulat na gulat pa rin ako. So gusto mong kumuha ako ng impormasyon mula sa kanya? Hindi ko intensyon na ilagay ka sa panganib, Isay. Pero nagawa mo na. Pinapirma mo ako sa mga papel na yon. Hindi ko talaga ginustong mangyari ang ganito, Isay. Halos nagmamakaawa na sabi ni Gabriel. Huwag mo akong tawaging ganyan. Iniwan mo ako noong kailangan kita. Pinuntahan mo yung babae pagkatapos niya akong itulak at muntik na akong mawala ng baby. Tumataas ang boses ko sa bawat salita ngunit nababasag sa dulo. Akin din ang baby na yan at lahat ng ginawa ko ay para protektahan kayong dalawa. Hindi ko hiningi ang proteksyon mo, Gabriel. Magagawa namin ng maayos kung wala ka. Ayaw ko sa excuse na yan. Hindi mo ba nakikita? Sa tuwing katabi mo ako nasasaktan ka. Na-o-ospital ka. Malamig ang boses niya. Then that's too bad. Siguro hindi ko akalain na gumising ako sa ospital kasama ka doon. Hindi ba niya nakikitang gusto ko talaga siya at gusto ko talaga itong gumana hanggang sa bumalik na lang siya kay Bianca. Naramdaman kong sinaksak ako sa likod. Hindi ko kayang saktan ka. Yung baby, ang sanggol na ito ay palaging tungkol sa aking baby. Muntik ko nang makalimutan si baby ang plano mo simula pa lang. Sigaw ko. Pumunta ako sa pinto pero hinawakan ni Gabriel yung kamay ko. Hayaan mo, dumura ako. Binitawan niya agad ang kamay ko at lumabas na ako ng penthouse at hotel na yon. Nakita ako ni Joey at pilit akong pinipigilan pero mabilis akong naglakad dala ang buntis kong katawan at pumara ng taxi. Pinahinto ni Gabriel ang taxi at sinubukan akong kausapin pero hindi ko man lang siya nilingon. Binibigyan niya ang driver ng malaking halaga na bill. Dalhin siya saan man niya gustong pumunta at keep the change. Noon ko naalala na wala akong pera pero galit na galit ako para mapahiya. Siya ang may gawa nito, kaya dapat siya ang magbayad. Sabi ko sa sarili ko. Gusto kong mag-drive ng mahabang biyahe at maubos lahat ng pera pero pagod na pagod ako. Naisipan kong puntahan si Mommy pero ayoko siyang makita kapag malungkot ako. Magagalit siya at iyon ang huling bagay na ayaw ko para sa kanya. Ang tanging ibang lugar na mapupuntahan ay sa bahay ni Harry. Nasaan si Amelia? Gosh. Hindi ko alam na kailangan kong magkaroon ng buhay hanggang ngayon.
Huminto ang sasakyan sa tapat ng bahay. Nakita ko ang kotse ni Harry. I want to be alone but at the same time, gusto ko yakapin niya ako gaya ng dati. Hey Bella, narinig ko ang boses ni Amelia. Pilit ko talagang ngumiti pabalik. Mahirap na araw ha, natutuwang sabi niya. Oo, pansin kong malamig ang boses ko. Pagod na pagod lang ako. Kailangan kong magpahinga. Nagpanggap akong ngumiti. You look like shit. Saan ka nanggaling? Doon ko napagtanto kung paano niya ito tinatanong tuwing umuwi ako o sa umaga kapag nagtatanong siya tungkol sa my plans for the day. Ngumisi ako. Sa labas, tumalikod ako at tumungo sa kwarto ko. Kailangan kong malaman kung may kinalaman si Harry dito. Ang paggugol ng ilang oras na mag-isa sa aking silid ay napagtanto ko kung paano ako palaging nakikipagkita kay Gabriel, at sa huli ay nagagalit sa kanya pagkatapos ay lalayo. It's always a circle with him. Nagsisimula akong tumawa sa mga senaryo. Gustong-gusto ko ang pagiging buntis, ibig kong sabihin, wala akong nakuhang drama, bukod sa mga kidnappers ko, sa buhay ko hanggang ngayon at nasanay ako sa mga buntis na hormones kasama si Gabriel. Ang malamig na bilyonaryo na nagbuntis sa akin sa isang anak na hindi ko makapaghintay na makilala. Hinimas ko ang aking tiyan at nagsimulang magpapag-alaw hanggang sa makarinig ako ng katok. Pumasok si Harry at umupo sa tabi ko sa kama. Hey! Nagsisimula siya. Hey! Lumapit siya sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Sinabi sa akin ni Amelia na parang naiinis ka kanina. Hinahalikan niya ang noo ko. Lagi akong nandito para sa'yo, alam mo yun. Tumango ako at kumalma sa yakap niya. Gusto mo bang pag-usapan ito? Iniisip ko ang tanong niya. Kaya kong ipamukha na ito ay tungkol sa akin. Paano mo malalaman na mahal mo ang isang tao? Tanong ko kay Harry. Ito ay isang bitag na tanong. Natahimik si Harry saglit bago siya sumagot. Hindi ko alam. Alam mo lang ginagawa mo. Gusto mong siguraduhin na ang taong iyon ay masaya bago ang anumang bagay. Maaari mo ring isuko ang iyong kaligayahan para sa kanila, sabi ni Harry. Mahal mo ba siya? Mahal mo ba si Amelia? Kinagat ko ang labi ko sa paghihintay. Oo, pabulong na sabi ni Harry na nagpapabilis ng pintig ng puso ko. I'm in love with her and I'm so scared. Ito ay pumukaw sa aking pagkamausisa. May alam ba siya? Bakit? Paano ka matatakot? What if I'm taking this so fast? Paano kung takutin ko siya sa mga salitang iyon? Tapos ngumiti siya. Deserve ko ba talaga yung angel na yon? Muntik na akong mamura. Angel. Tapos ako naman si Beyonce. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa kanya. Gaano mo siya kakilala? Susubukan ko ulit. Nakatingin lang sa akin si Harry na naguguluhan. Iyon ay maaaring magbigay sa akin ng isang pahiwatig tungkol sa kanyang mga damdamin. Tumango si Harry dito. Nagkita kami 1 taon at kalahati na ang nakakaraan ng ako ay nasa isa sa aking mga paglalakbay at 2 beses na nakahook up. Sinabi niya sa akin na siya ay mula sa isang masamang breakup kaya ang pakikipag-date ay hindi pinag-uusapan. 1 buwan kaming nag-usap at bigla kaming tumigil. Isang bagay tungkol sa pagkawala ng kanyang telepono. Tinawagan niya ako 4 na buwan na ang nakakaraan pagkatapos kong magdesisyong manirahan dito at nagsabing nakakuha siya ng trabaho dito. Nakikinig ako sa lahat at sinusubukan kong hatiin ang lahat. So, may mga gusto ba siya, hobbies, talents? Hinihimok ko pa siya. Mahilig siya sa red. Napansin ko ang damit niya. Karamihan sa kanila ay red sa iba't ibang kulay. Tumutugtog ng gitara, mahusay magsalita ng Italyano at mahilig sa pagkaing Italyano. Bingo! Anything about her parents or mga kapatid? Nagtatanong ako at sana ay hindi nalaman ni Harry ang anuman tungkol dito. Hindi siya kailanman nagsasalita tungkol sa kanyang pamilya. Namatay sila ilang taon na ang nakararaan. Malungkot na sabi ni Harry. Yung bruhang yun. Halos sigaw ko. Babe, Bella, nakahanda na ang hapunan, sigaw ni Amelia mula sa kusina.
Sinabi ko kay Harry na hindi ako nagugutom at umalis na siya. Gusto kong tawagan si Gabriel at sabihin sa kanya ang lahat pero kahit phone ko wala akong tiwala. Baka nabigla din. Bumuntong hininga ako at humiga. Kailangan kong matulog. Matulog. Isang bagay na hinahangad ko ngunit hindi ko makuha. Bakit? Dahil alam kong may kasama akong nakatira sa Italian Mafia sa iisang bubong. Oo, at gusto kong makausap si Gabriel. Ako, pwede ba tayong magkita? Gabriel, susunduin kita in 20 minutes. Kinuha ko ang aking dilaw na sundress at isang cardigan. Kinuha ko ang aking toothbrush at iba pang mga hygiene necessities, ilang damit na panloob, 3 damit at 2 t-shirt at isang pares ng yoga pants. Aalis ako saglit. Hindi ko na talaga kayang magpanggap na gusto ko si Amelia. Pupunta lang ako sa cottage. Inilagay ko ang mga gamit sa isang duffel bag. Narinig ko si Amelia at Harry na pumasok sa kanilang silid 1 oras ang nakalipas. Tulog na siguro sila kung hindi ginagawa ang kanilang bagay. Sinarado ko ang pinto ko nang walang tunog. I'll text Harry pag alis ko. Pagtingin ko sa phone ko. 8 minuto pa. Nagpa siya akong pumunta sa kusina at kumuha ng isang bote ng tubig. May pupuntahan. Halos mapatalon ako sa gulat ko, napalingon ako sa boses. Amelia, tinakot mo ako. Umiti siya sa akin pero dumiretso ako sa ref. Bakit may bag ka? Tanong niya ulit at napabuntong hininga ako. Not that it's your business ngunit kailangan ko ng ilang oras na mag-isa. Pupuntahan ko si Tito JJ. Matipid kong sabi, sus, sobrang obvious ko. Hindi ko sinasadyang ma-upset ka. Sabi ni Amelia sa inosenteng boses at halos maawa ako sa kanya. Ayos lang, napakarami ko sa plate ko at hindi nakakatulong ang pregnancy hormones. Subukan mong makipag-deal sa mga Italiano at makukuha mo ang ibig kong sabihin. Walang pakialam kung sabi habang ako ay peking tumawa para makakuha ng reaksyon mula sa kanya, ngunit wala akong makuha, bumuntong hininga ako. Sobra para sa pagsubok. Ilang sandali pa ay hindi umimik si Amelia. Kinuha niya ang bote ng tubig at tumayo. Sa tingin ko mas mabuting matulog na lang ako. Wish you all the best sa iyong oras na mapag-isa. Lumilitaw na naman ang nakakalokong ngiti pero tumango lang ako at ngumiti ng sarkastiko. Saktong nag-ilaw ang phone ko na may mensahe mula kay Gabriel na nagsasabing nandito siya. Kinuha ko ang bag ko at umalis. Nakita ni Gabriel ang bag at tumaas ang kanyang kilay sa tanong. Nagkibit-balikat lang ako at umupo matapos itong itapon sa backseat. Call it instinct pero tumingala ako sa bintana ni Harry at may nakita akong anino na lumayo. Sa tingin ko naghihinala siya na alam ko. Umiiling at nagmamaneho lang si Gabriel. Napansin kong nagmamaneho si Gabriel papunta sa cottage. Desyerto ang kalsada. Parang kami lang ang nagmamaneho. Ang sasakyan ay puno ng hindi mapakali na tensyon. Pinuksan ko ang bintana para magkaroon ng hangin. Pagkalipas ng 5 minuto ay may dumating na kotse na napakabilis mula sa likuran at naabutan kami. Napanganga ako. Akala ko mabilis magmaneho si Gabriel. Nakita ko ang pag-igting ng panga ni Gabriel. Sa ilalim ng upuan mo. May mga baril. Ilabas mo. Ito ay isang utos. Mahinahon niyang sabi at tiningnan ko siya ng naguguluhan. Ganoon din ang ginawa ng isa pang sasakyan at huminto sa tabi ng unang humaharang sa kalsada. Gawin mo minsan ang sinabi ko, Isabela. Pilit ang boses ni Gabriel. Sinubukan kong sumandal pero nakaharang ang tiyan ko. I try another way kahit na mas matagal pero random kong ginalaw ang kamay ko sa ilalim ng upuan ko. May mabigat na tela pero bukod doon ay wala. Hindi ko kaya. Sa ilalim ng tela, pinutol ako ni Gabriel. Sinunod ko ang utos niya at hinawakan ng mga kamay ko ang isang bagay na metal. Bingo! Naglabas ako ng isang baril ngunit sinabi sa akin ni Gabriel ang higit pa doon. Ganon din ang ginawa ko at nakahanap pa ako ng 2 at 1 granada. Wow! Kinarga ko ang mga baril ng mabilis hanggat kaya ko nang ihinto ni Gabriel ang sasakyan sa harap ng 2 nakaharang sa kalsada. Palihim kong inilagay ang 2 baril sa kandungan ni Gabriel.
Kahit anong mangyari manatili sa loob. Gusto kong makipagtalo pero sinamaan ako ng tingin ni Gabriel. Kunin mo ito. Magpadala ng mensahe kay Luke na nagsasabing SOS. Walang iba. At may bote sa coat ko. Inumin mo ang likidong iyon. Ipapaliwanag ko ang lahat mamaya. Don't open the windows or doors. Nakikinig ako sa lahat ng sinasabi niya. Bago siya makalabas ay kinuha ko ang kamay niya at nilagay sa bilog kong tiyan. Kailangan ka namin. Bumalik ka na sa amin. Tumango siya at lumabas ng sasakyan. Mabilis kong isinara ang pinto niya at pinadalhan si Luke ng SOS text. Pilit kong inaalala kung ano pa ang iba habang tinitingnan ko ang nangyayari. Ilan ang nakikita ko, mga lalaking nakaturo papunta sa sasakyan at alam kong kinakausap nila ako. May mga 6 na lalaki laban kay Gabriel. Dapat ko ba siyang tulungan? Kinuha ko ang phone at nilagay sa upuan niya at napansin ko ang coat. Ay oo, galit na galit kong tiningnan ang bawat bulsa hanggang sa makakita ako ng maliit na puting bote na may malinaw na likido. May tiwala ako kay Gabriel kaya tinanggap ko ito nang walang iniisip. Parang tubig ang lasa. Tumingin ako sa unahan at nakita ko si Gabriel na inilalagay ang kanyang mga baril sa kalsada habang ang isa sa mga lalaki ay gumagalaw palapit sa kanya. Maaaring may ilang lalaki sa paligid ng sasakyan. Tiningnan ko pero napatigil ako sa isang putok ng baril. O hindi, napansin kong nakapikit ang mga mata ko pero natatakot akong makita ang pinakamasama sa harapan ko. Natamaan ang bintana sa tabi ko ng sobrang lakas kaya napaangat ako ng tingin. Sa gilid ng mata ko ay nakikita kong okay na si Gabriel at nakahinga ako ng maluwag. Inutusan ako ng lalaki na buksan ang pinto pero hindi ko ginawa. Itinutok niya ang baril niya kay Gabriel at agad kong binuksan ang pinto. Sabi ko sa iyo manatili ka sa loob kahit anong mangyari. Sabi ni Gabriel nang hila-hila ako sa tabi niya. Magbabaril sila, sumisit-sit ako. Well, hindi ba ito lang ang perpektong reunion? Isang boses ng babae ang nakangising dahilan para mapatingin ako. Bianca Russo. Iba ang itsura ni Bianca. Naka-ponytail ang kanyang buhok at naka-black leather pants at jacket. Siya ay may itim na boots. Mukha siyang badass. She looks like a cold assassin and that makes me wonder, pinaghandaan ba niya ang gabing ito? Alam ba niyang mangyayari ito? Lumipat siya sa harap ni Gabriel at yumuko sa kahumawak sa baba niya. Ang pagkilos na iyon ay nagagalit sa akin sa hindi malamang dahilan. Kung hindi ko siya fiancé kasama ang buntis niyang kalapating mababa ang lipad. Nakatingin si Bianca sa mga mata ni Gabriel na may mapanuksong tingin. Pinapanatili ni Gabriel ang eye contact nang walang anumang paggalaw. Saan kayong dalawa tatakbo? Wala ni isa sa amin ang nagsasalita. Nagtago ako ng isang granada sa bulsa ng damit ko. Ang pag-abot nito ay magiging isang malaking panganib. Oh God, pakiramdam ko ay wala akong silbi. Tumingin ako sa paligid at nakitang 6 na lalaki lang ang nakita ko kanina. Napatingin ako sa 9mm na baril na inilapag ni Gabriel ngunit ang matinis na boses ni Bianca ang humarang sa akin. Kung anuman ang pinaplano mo Isabela Alvarez ay hindi magtatagumpay. Tinutuya niya ako. Tumingin ako sa kanya at nakita kong nakatayo siya sa tabi ng mga baril at nakatingin sa akin. Sana may plano si Gabriel. Pinadala ko kay Luke ang SOS text mga 20 minutes ago. Sana talaga kahit anong gawin nila mas bilisan nila. Habang binibigkas ko ang isang tahimik na panalangin, dumating sa aking paningin ang boots ni Bianca. Iniangat ko ang mata ko sa mukha niya. Isabela, sweet Isabela. Kailangan mo lang pumunta sa larawan at sirain ang lahat. Maaari mong isipin, ang Italian at USA Mafia ay nagsasama. Sabi ni Bianca sa parang panaginip na tono habang pinagsasama ang kanyang mga kamay. Lahat ng yan dapat sirain mo. Kailangan mo lang mabuntis para sa kanya. O hindi, kita ni Bianca ang pagkataranta kong mukha. Akala mo tanga ako diba? Yung mga lihim na pagpupulong, yung pagbisita mo kay Dr. Santos kasama niya. Hinding-hindi gagawin yun ng malamig na Gabriel kahit kanino lang.
Tapos hinawakan ni Gabriel yung tiyan mo sa ospital at kinausap ka. Ano sinabi mo ba sa kanya, Gab? Nalilito ako. Wala akong maalala na hinawakan ni Gabriel ang tiyan ko sa ospital. Unless wala akong malay. Ano ang sinabi niya sa akin? Ano bang pinagsasabi ni Bianca? Tumingin ako kay Gabriel para makita siyang nakatitig lang sa daan. Sabihin mo sa kanya, Gabriel. Pagkatapos ng lahat, karapat-dapat niyang malaman, panunuya ni Bianca. Napalingon ako kay Gabriel ngunit nasa parehong posisyon siya. Halos mapatingin ako kay Bianca pero isang galaw mula sa malayo ang nahagik ng mata ko, at biglang bumalot sa akin ang ginhawa. Nandito sila. Sinusubukan kong kumilos ng normal habang bumibilang ako hanggang 10. Bianca, napunta sa akin ang atensyon ng lahat. Ramdam ko ang titig nila sa akin. Mabuti. Kailangan kong umihi. Sinipa ng bata ang pantog ko. Ang mga lalaki ay tumawa at ako ay naglagay ng desperado na mukha. Sinamaan ako ng tingin ni Bianca pero nakatingin ako ng diretso sa mga mata niya. Giovanni, kunin mo si Gabriel at ikaw, kunin mo siya. Utos ni Bianca habang tinuturo ang isang lalaki sa tabi ko. Isang lalaki sa likod ni Bianca ang sumulong na wala at pumunta kay Gabriel at hinila ang kanyang puting sando. Nararamdaman ko rin ang ginawa sa braso ko. Easy, buntis ako. Sinabi ko ang bagay ng katotohanan pero hindi sumasagot yung lalaki. Pumasok si Bianca sa unang sasakyan at saktong napilitan akong sumakay sa sasakyan ay lumuwag ang pagkakahawak ng lalaki. Tumingin ako sa likod ko na nalilito at nakita ko ang 6 na katawan sa lupa at isang nakatayong Gabriel na nakatutok ang baril kay Bianca. Paano ito nangyari? Pinalibutan ni Locke at iba pang lalaki ang sasakyan ni Bianca at inutusan itong lumabas. Lumapit ako kay Gabriel at hinawakan ang kamay niya. Anong nangyari? Umiti lang siya sa akin at hinawakan ang kamay ko saka ako dinala sa isa pang puting sports car. Ano naman yung isa? Tanong ko kay Gabriel. It will be handled. Naguguluhan akong tumingin sa kanya pero wala akong sinabi. Sumakay kami sa kotse at si Gabriel ay nagmaneho pabalik sa bayan. Saan tayo pupunta? Tinanong ko siya. Sa penthouse ko, makalipas ang ilang segundo ay sumagot si Gabriel. Sumulyap ako sa kanya. Parang ang lalim ng iniisip niya. Nasa kabilang sasakyan ang mga gamit ko. Pilit kong pinipigilan siyang magsalita. Binuksan ni Gabriel ang isang mas mababang bahagi ng kanyang upuan at inilabas ang isang telepono. Napaawang ang bibig ko at halos lumuwa ang mga mata ko. Hindi ka panipaniwala. Nag-click siya sa isang pangalan at tinawag ito. May bag sa trunk. Dalhin mo. At huwag kalimutang sirain ang anumang electronics. Ano? Ang aking telepono. Hindi ang aking telepono. I need my phone. Hindi mo masisira. Naisip mo ba na maaari itong masubaybayan at humantong sa atin sa sitwasyong kinalalagyan natin? Tumahimik ako. Dumating kami sa penthouse at dumiretso nang walang salita sa pagitan namin. Dumiretso sa amin ang elevator papunta sa bahay niya at napansin kong ito ang mismong bahay kung saan kami nagsisex. Nakaramdam ako ng init mula sa dulo ng aking tenga at mabilis akong lumingon at nagkunwaring tumingin sa paligid. Napakaganda talaga ng lugar na ito. Napakaganda ng ginawa ng interior designer at napakalinis nito. May mga tulong ba si Gabriel na gumagawa ng mga gawain? Nakaramdam ako ng uhaw at tumungo sa open kitchen nang walang pakialam. Napatingin ako kay Gabriel pero parang wala siyang pakialam. Uminom ako ng tubig saka naalala ang likidong sinabihan ni Gabriel akong uminom. Anong nainom ko pagkababa mo ng sasakyan? A-tracker. Nagsalubong ang kilay ko. Nakita ito ni Gabriel at sinenyasan niya akong maupo sa isang 3-seater na sopa. Obligado ako. Ang likido ay nabuo ilang taon na ang nakalilipas. Ito ay pumapasok sa isang katawan at nakakabit mismo sa isang organ. Paliwanag ni Gabriel, nakakaapekto ba ito sa tao? Hindi. Sa karamihan ng mga kaso hindi alam ng tao na naroon ito. So makukuha ko ito habang buhay. Hanggang mamatay ako. Napagtanto ko. Bakit mo ito ginagawa sa akin, Gabriel?
Nawala na ang kalayaan ko sa mafia pero ito, nakakadismaya lang. Kung hindi mo sinunod ang utos ko, alam mo ba kung ano ang mangyayari? Ayokong isipin yung what ifs. Hinihimas ko ang bilog kong tiyan. Nag-aalinlangan na itinapat ni Gabriel ang kanyang kamay dito ngunit binigyan ko siya ng isang pampasiglang ngiti. Nawalan na ako ng mommy at baby sister sa mafia. Hindi rin kayong dalawa. Nagkatinginan kami. Napansin kong tumigil sa paggalaw ang kamay ko at nasa ibabaw ko na si Gabriel. Sumipa ang sanggol ng ikaw ay walang malay. Alam ko kung gaano mo gustong maramdaman ito. Pabulong ang boses ni Gabriel. Napangiti ako sa sinabi niya. Sana nandoon na siya paggising ko pero mas natuwa ako sa sinabi niya. Bakit ka umalis? Hinintay kita paggising ko pero hindi ka dumating. Nung binisita ko ang mami ko at napanood ko itong katangahang palabas nandoon ka kasama ni Bianca, at sinabi mong isa lang akong nangangailangang buntis na kailangan mong tulungan. Alam mo ba ang pakiramdam niyan? Wow, ang mga hormone na ito ay talagang pinag-uusapan ng aking nararamdaman. O ako lang. Siguro gusto ko lang siyang makaramdam ng sama ng loob at guilty. Tiyak ang mga hormone sa pagbubuntis. Ibinaba ni Gabriel ang tingin niya sa tiyan ko pero walang sinabi. Pilit kong tinatanggal ang kamay ko pero hinawakan niya ito. Bakit mo ginagawa yon? Tanong niya. Gawin ano? Bakit laging tumataka sa umaalis kapag may nangyaring masama sa pagitan natin? Hindi ko kailangan na nasa stressful na kondisyon, remember? Hindi makapaniwalang sambit ni Gabriel at bago pa siya magsalita ay tinanong ko siya. Ano ang sinabi mo sa akin sa ospital noong unconscious ako? I'm sorry. I'm so sorry. Hinalikan ko ang likod ng kamay mo. Ilang beses na kitang inilagay sa napakaraming panganib at dahil doon ay pasensya na. Hindi ko alam kung paano mo ito tatanggapin pero kailangan ko nang umalis. Baka magkita ulit tayo in future and I really don't alam kung ano ang iisipin tungkol doon. Nais kong sabihin sa iyo na ikaw ang pinakamagandang bagay na nangyari sa akin sa ngayon, at pasensya na dahil sinubukan kitang idamay sa buhay ko for selfish reasons. Hinalikan kita sa noo. Ipinatong ko ang palad ko sa iyong tiyan at hinihiling ang parehong pakiramdam. Naghintay ako ng 1 minuto ngunit walang nangyayari. Masyado yata akong naghahangad ng mga bagay. Mamimiss kita. Paalam, Isabela. Hinalikan ko ulit ikaw sa noo. Pinagmasdan ko ang mukha mo na sinusubukang i-memorize ang lahat. Dahil sa pagpilit, hinalikan ko ang gilid ng labi mo. Ang alaala ay nakatatak na sa aking isipan. Tinatanong ni Isabela ang sinabi ko sa kanya pero hindi pa ako handang magtapat sa kanya. Today everything went well pero paano kung saktan siya ni Bianca o ang baby? Hindi na sana ako nabuhay sa sarili ko na sigurado. Napatingin ako sa kamay kong nakahawak kay Isabela at binitawan yon. Hindi mahalaga kung ano ang sinabi ko noong araw na yon. Hindi yun mahalaga. Pilit kong sinasabi ng walang pakialam pero curious na nakatingin sa akin si Isabela. Parang nakikita niya ang mga pader na ito at nababasa ang lahat ng nasa isip ko. Nakakapanghinayang yan. Umiwas ako ng tingin at kinuha ang kalahating bote ng tubig ni Isabela at ininom ang iba pa. Nandoon ba si Bianca? Paano niya nalaman ang nangyari? Gusto ko kung paano napapansin ni Isabela ang mga detalye ng napakabilis. Nang banggitin ni Bianca ang insidente sa ospital, si Isabela ay nagkaroon ng parehong nalilitong hitsura. Hindi, pero si Amelia. Hindi ko alam kung bakit ako naging tanga para ma-realize ng maaga. Nakakadismaya ang sitwasyon ni Amelia. Walang sinasabi si Isabela. Ayos ka lang ba? Tanong ni Isabela at tiningnan ko siya nang nagtataka. Alam kong maaaring magkaroon ng digmaan sa pagitan ng mga Italian at American mafias. Bumuntong hininga ako. Sa sandaling binaril namin ang unang lalaking Italiano ng isang digmaan ay idineklara laban sa amin. Dinala si Bianca at ikinulong sa selda na matagal ko nang hindi ginagamit. Mukha siyang tanga pero loyal siya sa pamilya niya. Sa kasamaang palad, magkakaroon ng digmaan.
Pinasadahan ko ng kamay ang buhok ko. Kailangan kong ihanda ang lahat. Hinawakan ni Isabela ang aking kamay sa kanyang maliliit na kamay. Huwag mag-alala, kaya mo ito. Halos mapangiti ako pero may napansin ako sa bulsa ni Isabela. Ano yan sa bulsa mo, Isay? Natitense siya dito. Nakalimutan ko na. Paano ako magiging pabaya? Ungol niya na ikinataranta ko. Nilagay niya ang kamay niya sa bulsa at may inilabas, iyan ba? Ano ba, Isabela? Ako ay sumigaw. Suicidal ba ang babaeng ito? Nakalimutan ko, okay. Ihahagis ko sana sa mga lalaki nang sabihin ko kay Bianca na iihi ako. Ay, Isabela, napansin mo bang maaapektuhan pa rin tayo? Ramdam ko ang pagtaas ng galit sa loob ko. Ibigay mo sa akin, hindi na siya nag-aksaya ng oras at kinuha ko yon. Nakaon pa rin ang kaligtasan. May iba pa ba sa iyo? Tanong ko sa kanya. Hindi ka maniniwala. Umisi si Isabela at tumawa ako ng ilang segundo. May gusto ka bang gawin ko kapag lumaban ka sa mga Italyano? Magaling ako sa baril, sabi ni Isabela na may pagmamalaki ng ngiti at nakita kong nakatitig ako sa kanya. Pumunta ako sa ref at nagbukas ng isang secret cabinet sa kanilagay ang granada. Ang tanging bagay na gagawin mo ay ang pagiging ligtas sa pamamagitan ng pananatili sa bahay. Unnegotiable yan, sabi ko with finality. Walang ibang maaaring mangyari sa kanya o sa sanggol. Nilagay ko ang braso ko sa tiyan niya kasabay ni Isabela. Nakangiti kami sa isa't isa nang walang salita. Sus, gusto ko siyang halikan. Itulog na kita, sabi ko sa halip. O maaari tayong manood ng pelikula habang nawawala ang adrenaline. Hindi ako nanunood ng sine, sayang lang ang oras pero tumango pa rin ako. Pero kailangan ko munang maligo, amoy ko. Sabi ni Isabela habang nakakadiri ang mukha. Ang cute. Dinala ko siya sa isang bakanteng kwarto at umalis sa kwarto ko para kuhanin siya ng maisusuot. Since buntis siya baka medyo masikip ang t-shirt ko sa kanya kaya hinanap ko ang pinakamalaki na meron ako. Nakahanap ako ng isang hindi ko nasuot sa loob ng maraming taon at ilang shorts ng basketball. Dumiretso ako sa kwartong kinaroroonan niya at may narinig akong umaagos na tubig at kumakanta. Napangiwi ako. Sabihin nating hindi bagay sa kanya ang pagkanta. Bumalik na ako sa kwarto ko at naligo na rin, iniisip ko kung paano hinanda ni Isabela ang sarili niya ngayon. Kinuha niya ang mga baril at kumpiyansa na hinawakan ang mga ito at napakainit niya. Isang magandang buntis na may hawak na baril na may kumpiyansa. Isang malaking pag-on. Inilipat ko ang mga setting sa isang malamig na shower. Nadurog ang puso ko sa pagkamatay ng aking ina at kapatid. Palagi kong gustong magkaroon ng pamilya pero wala akong nakuha. Binigyan ako ni Isabela ng pag-asa at hinding-hindi ko hahayaang may mangyari sa kanya. Nangako akong paprotektahan siya sa mafia but look made me realize na ang pagdadala sa kanya ay paprotektahan siya. Ang mga Italian mafia ay hindi nais na maging sanhi ng digmaan sa amin ngunit tila ito ay hindi maiiwasan. Ang digmaan ay maaaring isang kalamidad ngunit sa akin, ito ay maaaring ang susi sa kalayaan. Isang palabas na hinahanap ko. Ang digmaan ay maaaring pag-asa para sa akin na magkaroon ng pamilya kasama si Isabela. Pero kailangan ko munang protektahan siya at ang sanggol. Tumabas ako ng shower at nagsuot ng joggers at isang wife beater sa tumungo para hanapin si Isabela. Akala ko makakagawa ako ng merienda habang nanunood tayo. Ang boses ni Isabela ay nanggaling sa kusina. Nadatnan ko siyang gumagawa ng mga sandwich suot ang mga damit na binigay ko sa kanya. Ang hot niya tingnan. Ginawa mo akong buntis na naglalaro ng basketball. Napansin ko ang bahagyang pamumula at napangiti ako. Isang hot na buntis na naglalaro ng basketball. Pagtatama ko habang naglalakad papunta sa kanya nang walang masira ang anumang eye contact. May isang bagay talaga akong gustong gawin simula nang makita kita ngayong gabi. Naghalikan kami pero simula noon gusto ko nang tapusin, at paulit-ulit, parang may parte sa akin na naon. Ano iyan? Hingal na hingal ang boses niya.
Lumapit ako at hinawakan ang labi niya sa labi ko saglit saka tumayo ng tuwid habang nakatingin sa kanya. Iyon. Agad na hinawakan ni Isabela ang leeg ko at itinulak ang ulo ko sa paghalik niya sa akin. Pinipilit kong huwag idiin sa kanya habang hinahalikan ko siya pabalik sa parehong intensidad. Naramdaman kong hinihila ng mga kamay niya ang buhok ko at sinubukan ko ang lahat para hindi siya baligtarin at sirain para sa ibang tao. Naghalikan kami hanggang pareho kaming naubusan ng hininga. Nilagay ko ang noo ko sa noo niya at pilit na hinahabol ang hininga ko sa ginagawa niya. Grabe bang gusto kong makipagtalik sa lalaking engaged? Ako pa rin, ngumiti lang si Isabela. Masama bang kung gusto kong makipagtalik ng husto kapag engaged na ako? Tumingin ako sa kanyang nakakabighaning asul na mga mata habang siya ay mukhang nagulat ngunit sa parehong oras ay napukaw. Kaya natin. Pagsisimula ni Isabela. Ngunit hindi natin gagawin. Pagtatapos ko at tumango siya sa kaumungol, lumayo ako sa kanya. Kailangan ko ng malamig na inumin. Nakakainis talaga ito. Buntis ako at malibog pero kailangan mong puntahan siya. Nakapout siya habang natatawa ako. Magiging okay ka. Pang-aasar ko at tumalikod siya para gumawa ng sandwich habang pinagmamasdan siya. Magiging okay din ang lahat. I swear. Saad ko kay Isabela pero wala siyang sinasabi. Isang maliit na tango mula sa kanya ang nagpapangiti sa akin. Nakagawa siya ng halos 10 at tumingin ako sa kanya. May hinihintay ba tayo? Nakangiti siyang tumango na mukhang naguguluhan ako. Hindi niya sinabi sa akin. Sino? Ang anak natin. Umupo ako sa kama at iniisip ang 6 na buwang pagkakakilala ko kay Gabriel. Narinig ko lang ang tungkol sa Mondragon Company ngunit hindi kailanman interesado sa mga may-ari nito. Sino ang nakakaalam na ang aking ex-cheating sa akin ay ang pinakamagandang bagay na nangyari sa akin. Pumunta ako sa club na iyon at naglasing pagkatapos ay nagpasya akong makipagbalikan sa kanya sa pamamagitan ng pagbibigay sa iba ng gusto niya, my virginity. I guess ginamit ko rin si Gabriel sa isang paraan. Iniisip ko ang nangyari ilang oras na ang nakalipas. Ang mga baril, granada at dugo ay talagang nagbigay sa akin ng liwanag kung ano ang tunay na buhay ni Gabriel. Dapat akong matakot. Dapat tumakas ako sa kanya. Pero gusto kong gawin ito para sa kanya. Para sa baby ko. Naiisip ko ang lahat ng pagtatalo namin ni Gabriel at ngumiti. Palagi kaming nagkakabalikan. Alam kong gustong protektahan ni Gabriel ang sanggol at talagang pinahahalagahan ko iyon, pero in a way gusto kong tulungan siyang protektahan kaming tatlo. Mababaliw na ba ako? Ang paggugol ng oras kay Gabriel ay nagising sa hindi ko alam na mga emosyon mula sa akin. Gusto kong tumabi sa kanya. Gusto kong hawakan ang baril na iyon sa kanya at barilin ang kalaban. Okay, madrama ako kaya dapat itigil ko na. Yung halik ba ang nagpapaisip sakin? Dahil ba gusto ko pa? Kahit desperado. Si Gabriel ay isang malamig at malungkot na tao. Huwag mong kalimutan ang part na engaged na siya. Paalala ng utak ko. Ano ang gagawin ko para ipakita kay Bianca na magiging akin ang America Mafia Lord? I mean yun talaga ang gusto ko and I'm just possessive that way. Pero paano kung hindi siya naging akin? Paano kung pagdating ng panahon ay wala na ang nararamdaman ko sa kanya? Paano kung gusto niya lang ako para sa baby? Handa siyang humanap ng ibang magpapanggap na asawa niya sa loob ng 1 taon kaya bakit ako nakakasigurado na gusto niya ako para sa akin? Naririnig ko ang mga gears sa loob ng magandang ulong iyon. Narinig ko ang isang boses na nagmumula sa pinto. Hindi ko isinara ang pinto dahil mainit ito at hindi ko binubuksan ang bintana sa gabi. May oras na ako na manatili sa labas, ang lamig at inatake ng asma noong bata pa ako. Anong ibig mong sabihin? Tulog ako hanggang ngayon. Ipinakita ko sa kanya ang aking pinakamagandang mukha na inaantok. At inilibot niya ang kanyang mga mata. Tumalikod ka sa kama. Tingnan mo ang kama mo. Sabi niya habang nakaturo sa kama. At naririnig ko ang pag-ungol at pagbuntong hininga mo. Lumapit siya sa bed. Anong wala? Sabi niya sa nag-aalalang boses.
Sinasabi ko sa kanya na wala lang pero hindi siya kumikibo. Hindi naman ako ganito. Ibig kong sabihin, hindi ako kailanman nag-iisip. Gumagawa lang ako ng mga bagay-bagay at pagsisihan ko sa huli. Nakagat ko ang labi ko habang hinihintay ang sasabihin niya pero tumawa lang siya. Musika sa aking tainga. Kabaligtaran mo ako, alam mo. Plano ko lahat. Nagpaplano pa ako ng mga backup. Napangiti ako doon. Ibig sabihin, responsable ka. A leader. Samantalang ako ay isang irresponsible at walang muwang na babae. Inaasahan kong tatawa si Gabriel pero hindi. Nakatingin lang siya sa akin. Sa tingin ko isa kang malakas, malaya at matalinong babae, Isabela Alvarez. May kumpiyansa niyang sabi. Nakatingin lang ako sa kanya nang nagtataka. Hindi niya kailangang magsabi ng magagandang bagay para maging maganda ang pakiramdam ko sa sarili ko. Hindi lahat ng solong babae ay nagdedesisyon na magpalaki ng mga anak sa kanilang sarili pero ginawa mo. Tinanggap mo ang anak natin. Ipinapakita nito kung gaano ka katatag. Tapos kapag Stop. Hindi na kaya ng puso ko at nagtatanong ang tingin ni Gabriel. Ayoko nang marinig, sabi ko sabay tingin sa ibaba. Hey, ano ba talagang pinagkakaabalahan mo, Isay? Nandito ako para sa iyo. Ganun din ang sinabi ni Harry pero hindi ako umimik. Siguro kailangan kong magpanggap na siya si Harry at alisin ito sa dibdib ko. Humiga ako at sinenyasan si Gabriel na pumunta sa likod ko at yumakap. Ginagawa ko ito sa lahat ng oras kasama si Harry. Well, hindi masyado ngayon ngunit nakuha mo ang punto. Si Gabriel ay gumagalaw sa likuran ko na nag-iiwan ng ilang espasyo sa pagitan. Napangiti ako dito at ipinikit ko ang mga mata ko. Natatakot ka ba sa akin, Gabriel? Ramdam ko ang titig niya sa akin bago siya lumapit. Napakatigas niya at parang hindi komportable, bumuntong hininga ako. Hindi ko kayang magpanggap na siya si Harry. Ito ang Gabriel Mondragon. Tumingon ako at humarap sa kanya. Gumagalaw siya sa likod at nag-iwan ng ilang espasyo sa pagitan para hindi kami chest to chest. Paumanhin. Sanay na akong magkayakap kay Harry habang sinasabi ko sa kanya ang mga sekreto ko. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Gabriel at napagtanto kong mali ang sinabi ko. Para siyang kapatid na alam mo. Wala pa ring sinasabi si Gabriel. Kung magpapaut ka sa buong oras ay mas mabuting bumalik ka sa iyong kama. Sabi ko. Hindi ako nagpaut, kaya mas mabuting sabihin mo na sa akin ang mga sekreto mo. Sabi niya habang iniipit ang ilang buhok sa likod ng tenga ko. Parang hindi niya alam na ginawa niya yon. Sinimulan niyang kuskusin ang maliliit na bilog sa braso ko na natili kaming tahimik at kabisado ko ang mukha niya. May gusto ako. Parang gusto talaga ng isang tao. Pagsisimula ko pagkapikit ko, ayokong isipin na ang taong pinagsasabihan ko nito, ay ang kausap ko. Bigla akong na-insecure. Hindi ko alam kung may gusto ba siya sa akin pabalik o iniisip niya man lang ako kahit kaunti. Minsan iniisip ko na matatapos na ang lahat at magiging single mom na ako at wala ng daddy ang anak ko. Ramdam ko ang paghawak ni Gabriel sa lugar na hinihimas niya ako. Sinasaktan mo ako, sabi ko sa masakit na boses at agad naman siyang bumitaw. Walang ibang magpapalaki sa anak natin bukod sa atin. Narinig mo, Isabela? Itigil mo na ang pag-iisip tungkol sa isang stupid boy na dinudurog ang iyong puso. Ang dami niyang kamandag at halos matawa ako dahil sarili niya ang sinasabi niya pero ako ay hindi. May mga taong talagang gusto ka. Hindi sa dapat mong hanapin dahil alam mong hindi ako papayag. Nasa iyo na ang lahat ng hiling ng isang lalaki. At walang lalaki ang dapat magparamdam sa iyo ng insecure. Sabi ni Gabriel habang patuloy na hinihimas ang braso ko. Pero siya yung nagpaparamdam sa akin ng sobrang insecure. Ngayon ay iyong turn. May gusto ka ba? Kinagat ko ang labi ko at muling pumikit. Tumawa lang si Gabriel bago siya sumagot. Oo, siya ang pinakakahanga-hanga, magandang babae na nakilala ko. Ang kaawa-awang puso ko. Pakiramdam ko ay namumuo na ang mga luha ko kaya pilit kong pinipigilang imulat ang aking mga mata. Napakalakas niya, confident at matalino.
Ang kanyang mga mata ay kumikinang kapag siya ay nagsasalita tungkol sa isang bagay na gusto niya, at may ganitong apoy kapag siya ay galit na galit. Sa tuwing tinitingnan ko siya, may ganitong skip sa aking puso. Tumawa siya at ngumisi rin ako. Ramdam ko ang mga kamay sa aking baba. Buksan mo ang mata mo, Isay, sabi ni Gabriel sa malambing na boses, pero hindi makikita niya ang mga luha. Tanong niya ulit sa parehong bagay muli at binuksan ko lamang ang mga ito upang makita si Gabriel na malapit sa akin. Hindi ako nagsisisi na pumunta ako sa club na iyon at makilala siya. Hindi ko pinagsisisihan ang mga plano ko para gawin siyang surrogate at siguradong hindi ko pinagsisisihan na hinalikan ko siya ngayon. Sabi niya dito at biglang dumampi ang labi niya sa labi ko. Tumulo ang mga luha sa mata ko at binigay ko ang sarili ko sa halik. Mabagal ang halik at sobrang intimate. Gustong-gusto kita, Isabela Alvarez, sabi niya at may malaking ngiti sa mukha ko. At dito na po, nagtatapos ang part 15 ng ating kwento. Sabay-sabay po natin abangan ang susunod na kabanata. Paki-support rin po ng mga kwentong pag-ibig ni Dion Channel TV at Deborah Stories, ang aming munting channel. Maraming salamat po. God bless and stay safe.